Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay aming tatalakayin ang patungkol sa Kaamulan Festival, isang taunang selebrasyon sa probinsya ng Bukidnon. Ngunit bago ang lahat, nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Nurhay Masi Majid at ako po ang unang magtatalakay para sa aming grupo. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang patungkol sa paglalarawan at pagkilala sa lugar. Ang Bukidnon ay kilala bilang Pineapple Capital of the World at tanyag sa malamig nitong Nanyagan na capital of the world ng pineapple kasi po maganda po yung klima nila at madali lang po tumubo yung mga prutas or mga tanim nila. Hindi din po sila madalas tamaan ng mga malalakas ng bagyo dahil protektado po sila ng mga malalaking puno at hindi din po sila binabaha. Isang agrikultura na lalawigan ang matataas na bundok. Ang Bukidnon po ay ang pangunahing nagluluwas ng palay, mais, tubo, kape, goma, niyog, kamote, farm oil, at madami pa pong iba. Bale, sila po yung nag-aano ng produkto. Bale, yung ibang tao or yung ibang lugar po, doon po kumukuha sa kanila. Hindi lang po mga gulay ang mayroon sa kanila. Nag-aalaga din po sila ng manok, baboy at mga baka. Hindi lang siya more on sa mga gulay-gulay. Ang susunod naman po ay ang paglalarawan sa mga tao. May 65% or 95% ng populasyon ng Bukidnon ay Filipino at 5% naman ay mga Britanyo, Amerikano, Indonesia, Chino at Koreano. Kung inyong napapansin po, hindi po sila pure na Pilipino, hindi po Pilipino lahat yung nakatira doon. Dahil yung 5% po ay mga Banyaga. Kaya po sila naninirahan doon sa Bukidnon dahil sa mga produkto ng Bukidnon. Sila po yung gumagawa noon at nagbebenta din po sila. Ang wika ay Bisaya, Hiligaynon at Bukidnon. Ang Bisaya po ay ginagamit na nila ngayon, pero ang totoong ginagamit nila o ng mga matatanda na wika ay ang wikang Binukidnon or Binukid. Ang susunod naman po ang Kaamulan Festival ng Bukidnon. Ginagawa nila po ang mga festival kapag March na or Marso kasi po sinasabay nila yon sa anniversary ng Bukidnon. Ang kamualan po mula sa Binukid na amol na ang ibig sabihin pong lipunan pinagtitipon. Tambok sa 7 etniko, Bukidnon, Haynon, Talandig at Monobo. Kung yung napapansin po, 4 lang po yung binanggit ko sapagkat yung 4 lang po yung nakarehisto o nakaregister mismo doon sa kanilang wika ginagamit. At ang mga Bukidnon po ay nagpapakita din ng tradisyonal na sayaw, awitin, ritual at kasuotan. Ipapaliwanag po niyan ng aking mga kasamahan mamaya yung mga sayaw, awitin at mga ritual. At may seremonya tulad ng pangambo or pagsamba. Kapag sinasabi natin pong pangambo, ito po yung panalangin o pagsamba nila. Ginagawa nila ito kapag humihingi sila ng gabay, katulad ng ulan, magandang ani o proteksyon. Tagulambong, ritual ng bagong dato. Kapag po may bagong dato, ginagawa nila po ito na ritual, ipinapasa ang pamumuno at responsibilidad sa bagong leader ng kanilang tribo. Halimbawa po ng ginagawa nila ay, for example, o halimbawa, yung lalaki, tinatakpan nila ng kumot at tela habang inaawitan ng mga matatanda. Ito po ay simbolo ng pagiging leader at simbolo na nire-respeto po nila yung bagong leader. Panumanod, ang ibig sabihin po ng panumanod ay pagtawag o paggalang ng espiritu ng ninuno. Paniniwala ng tribo na ang kaluluwa ng mga ninuno ay gumagabay pa rin po sa kanila kahit na wala na po sila. Halimbawa po ng paggawa nila, may isang miyembro ng tribo na nagsasayaw habang hawak ang lumang arnis or espada ng kanilang ninuno. Yan po ay simbolo ng kanilang pagrespeto sa namayapang nilang ninuno. At meron din ditong pasilig. Ang ibig po sabihin ng pasilig ay pagtaboy sa masamang espiritu. Kung doon po sa panumanod ay paggalang sa respeto, dito po ay pagtaboy sa masasamang espiritu. Ginagawa nila ito bago magsimula ang malaking seremonya. Halimbawa po, yung mga kabataan ay sumasayaw habang nagpapailaw ng apoy o usok para linisin po ang paligid, iwasan ang mga malas at sakit. Ang huli naman po ay ang pamalas. Ang pamalas po ay pagbabayad ng sala o paghingi ng kapatawaran. Ritual po na ginagawa nila kasalanan sa komunidad o kalikasan. Halimbawa po, kung may nakaputol ng punong banal sa tribo, nag-aalay sila ng manok o pagkain bilang paghingi nila sa kapatawaran or bilang paghingi nila kapatawaran sa nakuha nila doon sa kalikasan o naputol nila sa puno. Ginagawa po ng mga Bukidnon ang mga ito dahil layunin nilang panatiliin ang kanilang mga tradisyon, paniniwala at bilang pagrespeto na rin nila sa isa't isa. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Nur Aisa Abdua at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang pinagmulan ng Kaamulan Festival.
So, ang Kaamulan Festival po, ito ay nagsimula sa mga Labaybay, Bukidnon noong Mayo 15, 1974. Noong una, hindi pa ito ganun kalalaking event. Pesta lamang ito ng munisipyo. Ngunit, nagbago ang lahat ng imbitahan ng Bese Alcalde ang mga katutubo upang magtanghal ng kanilang tradisyonal na sayaw. Dahil dito, mas nakita ang kagandahan at yaman ng kultura ng mga katutubong Bukidnon. Pagkalipas ng pagtatanghal, naisulat ang tungkol sa festival sa Manila Times at doon, ito naging kilala sa buong bansa. Dahil sa lumalawak na pagkilala noong September 16, 1977, opisyal itong kinilala bilang rehiyonal na festival ng Hilagang Mindanao. Ang layunin ng Kaamulan Festival ay simple pero mahalaga. Igalang, ipagdiwang at ipreserba ang kultura at tradisyon ng mga katutubong Bukidnon. Doon po nagsimula ang Kaamulan Festival. So ngayon po ay dumako naman tayo sa mga pangunahing kulturang grupong kasali sa Kaamulan. Unang grupo ay ang Manobo. Isa sila sa mga unang pangkat na naninirahan sa Bukidnon. Kilala sila sa paghahabi ng damit at paggawa ng mga kwintas, hikaw at pulseras. Kung napapansin niyo, madalas di ba makulay at detalyado ang kanilang mga disenyo? So, sila po ay isa sa mga grupong kasapi sa Kaamulan Festival. Ikalawa po ay ang Bukidnon. Sila ang pangkat na nagbigay ng pangalan sa lalawigan. Kahit hiwa-hiwalay sila sa iba't ibang lugar, nagkaisa sila sa isang tradisyonal na kultura. Ikatlo ay ang Higaunon. Sila ay kilala sa malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kanilang espiritual na paniniwala. Marami sa kanilang ritual ay may kaugnayan sa kagubatan. At ikaapat naman ay ang Matigsalog. Ang ibig sabihin ng pangalan nila ay mga tao sa Ilog Salog. Makikita sila sa San Fernando, Bukidnon. Tanyag sila sa makukulay na tradisyonal na kasuotan. At ikalima ay ang Talaandig. Napakatapat nila sa kanilang katutubong kaugalian at naniniwala sila kay magbabaya ang kanilang Diyos. Sila rin ang kanilang gumawa ng spoil painting na ipinakilala ni Dato Vic Magkitay Wayway o Saway. Ika-anim ay ang Tighawanon. Ang pangalan nila ay mula sa salitang Gua na ibig sabihin ay scattered. Sila ay naninirahan sa paligid ng ilog Tigwa. At ang panghuli ay ang Uyamanon. Kilala sila bilang matatag at mahusay sa pagnanavigate sa kagubatan. Gumawa rin sila ng magagandang beadworks tulad ng ginakit o kwintas at inaboy palamuti sa katawan. Sa kabuuan, ang Kaamulan Festival ay higit pa sa isang selebrasyon. Ito ay nagpapakilala ng kasaysayan, sining at pagkakilanlan ng mga katutubong pamayanan ng Bukidnon. Maraming salamat po. Ngayon ay dumako tayo sa mga ilang kasanayan ng kultura. Ang Kaamuhan Festival ay isang pagdiriwang na nagpapakita ng mayaman na kultura at tradisyon sa mga katutubong grupo sa Bukidnon. Gaya ng Higaunon, Bukidnon, Talaandig, Manobo, Umaymon, Tagigsalog at Tigwahon. Sa pistang ito ay ipinapamalas nila ang kanilang mga kasanayang kultura at minana sa kanilang mga ninuno. May mga halimbawa ang kasanayan ng kultura. Isa na dito ang pagsasayaw at pag-aawit. Sa pagsasayaw at pag-aawit, ipinapakita sa mga sayaw at awitin ang kasaysayang paniniwala at ritual na katutubo. Halimbawa, kapag may mga sayaw, awitin at kasanayang paniniwala at ritual ang mga katutubo. May mga sayaw na para sa pagpapasalamat at meron ding magandang ani at sayaw sa pagkakaisa ng tribo. Ang mga kilos at ritmo ay batay sa kalikasan gaya ng galaw, hangin o tubig. Ngayon dumako tayo sa pangalawa, ang paggawa ng tradisyonal na kasuotan. Ginagawa ng mano-mano gamit ang hablon at hinabing na tela. Nilalagyan ng makulay na disenyo o kwentas na may simbolo ng kanilang tribo. Sa ikatatlo ay ang ritual at panalangin. Bahagi ng kasaysayan ng kultura ang mga seremonyang panrelihiyon o panlipunan. Tulad ng pamuhat, ritual na pagpapasalamat o panisig, paghingi ng proteksyon. Ginagawa ito bago ang mga mahalagang okasyon gaya ng pagtatanim o pag-aani. Sa mga katutubong instrumento naman, sa Kaamulan Festival, mahalaga ang musika dahil ito ay nagbibigay buhay, sayaw, ritual at seremonya. Ang mga katutubong instrumento ay ginagamit hindi lamang para sa aliwan, kundi bilang simbolo ng komunikasyon at koneksyon ng kanilang ritual at paniniwala. Ilan sa mga katutubong instrumento ay ang ulintang, isang hanay na maliliit na gong na may iba't ibang tunog. Tinutugtog ito gamit ang dalawang pamalo at ginagamit sa pagsayaw at seremonya. So, ang pangalawa ay ang agong o gong. Isang malaking tansot at tambol na tumutunog ng malalim. Ginagamit ang pagtawag ng mga tao at pagsisimula ng seremonya bilang isang saliw na sayaw. Ang ikatatlo ay ang kudyapi. Ang kudyapi ay isang tradisyonal na string instrument na gawa sa kahoy.
may mahinahong tunog at kadalasang tinutugtog habang inaawitan ang mga alamat o kwento ng pag-ibig. Magandang araw sa ating lahat. So ngayon, umako naman tayo sa etnikong awitin. So ang mga awitin ng Bukidnon ay hindi lamang kanta, kundi bahagi ng kanilang kultura, ritual at pang-araw-araw na buhay. So ang una ay ang ulaging. So ang ulaging ito ay pinakatinag na epiko ng Bukidnon. Naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa kabayanihan, tradisyon at kultura ng mga tao sa lugar. Madalas na tumatalakay sa kultura, pagkikipagsapalaran at pamumuhay ng mga ninuno. So ang pangalawa naman ang limbay. So ang limbay isang patulang awitin. So ito ay ginagamit para ipahayag ang damdamin tulad ng pag-ibig, pamumulila o salaysay ng buhay. Karaniwang inaawit o binibigkas sa malumanay at makata na paraan. So ang pangatlo naman ang idangdang. Awiting nagre-recall o nagbabalik tanaw sa mahalagang pangyayari. So ang idangdang nagkukwento ito tungkol sa kasaysayan ng Bukidnon, mga digmaan, tradisyon o makabuluhang karanasan ng pamayanan. So ang ikaapat naman ang kalingaon. So isang awiting panritual na tumatawag ng mga diwata. So, lalo itong inaawit. Ito ay inaawit para humiling ng magandang ani, inaawit tuwing panahon ng kalingaan, ritual o selebrasyon, at sinasabayan ng sayaw na dugso, isang tradisyonal na sayaw. So, ang panghuli na awitin ng mga Bukidnon ay ang antuka. So, ito ay isang patutunggaling bersyo parang palitan ng taludtod o tugtugan ng salita. So, madalas ang tema ay tungkol sa dowry, presyo ng halaga ng babae sa kasal o pag-uusap tungkol sa pamamanhikan. So sa kabuuan, ang awitin ng Bukidnon ay nagsisilbing paraan ng pagsamba, pagkukwento, pagdiriwang at pagkikipag-unayan sa komunidad. Ngayon naman dumako tayo sa etnikong sayaw. So ang mga sayaw ay hango sa ritual, tradisyonal, gawain at paniniwala ng mga tribo sa Bukidnon. So ang una ay ang binanog, sayaw ng tribong Talaantig. Ginagawa nito ang galaw ng ibong banog o lawin, isinasabi bilang pang-alay at pagsasalamat sa Diyos na si Magbabaya. So tinatawag din na tinambol dahil sinasabayan ng pagtambol o ritual na tunog. So ang pangalaman ay saot. So sayaw ng lalaki lamang ang sumasayaw. So ito ay lalaki lamang ang sumasayaw. Ipinapakita ang mga iba't ibang kasanayan sa pagkipaglaban o martial style. So, tinatawag din pagadugsa na may ibig sabihin paghahanda sa labanan. So ang pangatlo ay inagong. So sayaw para sa mga pista, pagtitipon at kasiyahan. So layunin nitong aliwin ang mga tao at ipakita ang kultura ng komunidad. Sinasabayan ng tunog, ng gong o agong. So ang pang-apat naman ay talupak o tinupi. So ito ay sayaw na ginagaya ang proseso ng pagtatanim ng palay. So paghahagsik, pag-aani o nagpapatuyo. So nagpapakita ito ng kahalagahan ng agrikultura sa buhay ng mga taga-Bukidnon. At ang paglipa naman ay budubudsil. So ang budubudsil ito ay sayaw ng mga mananayaw ay may hawak na poste o haligi. So ginagaya nila ang pagdugtong, pagdurog o paghampas sa palay upang mahiwalay ang butil. Nagpapakita ng tradisyonal na paraang pang-agrikultura. So ang pang-ani naman ay dugso. So ang dugso ito ay isang ritual na sayaw. So kadalasan isinasayaw ng kababaihan. Ginagawa ito tuwing may panrelihiyo sa seremonya tulad ng paghingi ng ulan, proteksyon o pagsasalamat sa mga diwata. Ito naman ang pinagkabila. So tawag sa solo dancing o pagsasayaw ng mag-isa. So ginagawa sa mga ritual o pagtatanghal upang ipakita ang husay ng isang mananayaw. At ang panghuli naman ay ang binalana. So ito naman ito ay sayaw ng may kahulugang sosyal o panlipunan. So karaniwang isinasayaw sa komunidad bilang simbolo ng pagkakaisa, kasiyahan at pagtutulungan. At yun naman po, maraming salamat. Ngayon naman class, dumako tayo sa mga mansaka. Ang mga mansaka ay isang grupong etniko na matatagpuan sa relihiyong 11 na kung saan ito ay sa mga Davao del Norte at Compostela Valley. Ang pinagmulan ng mansaka na ang salitang man ay nangangahulugang tao at ang saka naman ay umakyat, na kung saan ang ibig sabihin nito ay ang mga unang umakyat sa bundukan. Ang baylan naman ay naniniwala ang mga mansaka sa baylan na kung saan sila ang tagapangalaga at tagagabay ng mga espiritu ng gawain. At sa paniniwala ng mansaka sa kasal, ang kasal para sa kanila ay mahalaga sa buhay ng mga mansaka na kung saan naghahanda sila, nanliligaw sila tulad ng mga pangayo na kung saan ay sa atin ay pangangasawa. Bukod pa rito, ang mga mansaka ay kilala sa pagtira sa mga matataas na kabundukan na kung saan sila ay umaasa sa kanilang pananim, mga hayop at kung ano paman. Sila rin ay matatagpuan sa mga dispersed settlement sa upstream areas na kung saan nagsasagawa sila ng slash and burn cultivation.
Mahalaga rin sa mga mansaka ang musika sa kultura nila sapagkat ginagamit sa mga ritual, pagdiriwang at pagkukwento. Ang kanilang mga awit ay nagpapahayag ng iba't ibang emosyon kabilang ang pananabik, hangarin at tagumpay. Ito ay ginagawa nila upang maging mas aktibo ang kanilang tradisyon at kultura. Ngayon dumako naman tayo sa etnikong gamit or kagamitan ng mga mansaka. Ang mansaka ay mayroong leader na kung tawagin. Ito ay ang datu kapag sa lalaki. At kapag sa babaeng leader naman, ito ay tinatawag na bay. Kapag sa datu, nagsusuot sila ng damit na may mahabang manggas, kwelyo at pantalon na may makukulay na mga disenyo. Tulad na lamang ng kulay na pula, itim, asul, dilaw at berde. Ngayon, dumako naman tayo sa mga kagamitan ng mga mansaka. Una na rito ay ang linabian. Linabian, ginugumitan na piraso ng tela na may maraming kulay at disenyo. Sa harapan ng polo, bulsa, palda at pantalon, sa ulo ng manggas. Ito ay sinusuot ng mga kalalakihan o kababaihan. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang kagamitan na kung saan ito ay ginuntingan. Ang ginuntingan ay may zigzag na disenyo at nilalagayan ng mga gilid ng gamit. Yun ang ginuntingan. Ngayon, dumako naman tayo sa kinatibulan na kagamitan na kung saan ito ay paggugupit ng pagkapira-pirasong parisukat na tela na disenyo. Yun ay para sa mga mansakang tao lamang. Ngunit, ang pang-apat naman ay ang solong-solong, na kung saan ang solong-solong ay disenyong zigzag din tulad ng ginuntingan. Ngunit ang hugis nito ay may korona at ang pinakamataas na datu lamang ang nagsusuot nito, yung solong-solong. Solong-solong na kagamitan. Ngayon naman, dumako tayo sa panghuling kagamitan na kung saan ito ay tangkulo. Special na tela kung sabihin nila na isinusuot sa mahalagang okasyon lamang. Madalas ay nilalagyan ng mga palamuti at ginagamit lamang ito sa seremonya ng mga mansaka na kung saan kasabay ang pagdadala ng kamama o mama na kung saan ito ay ang lime. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga tradisyon ng isang mansaka o tao ng mga mansaka na kung saan ito ay isang kasuotan o kagamitan na ginagamit ng mga katutubong tao sa Pilipinas lamang or particular sa mansaka area lamang sa itaas ng kabundukan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Yun lamang po ang aking ulat patungkol sa mansaka at sa kanilang mga kagamitan. Magandang araw po. Ako nga po pala si Binibining Abdullah Arniza, isa sa mga tagapag-ulat sa araw na ito. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa mga mamanwa. Ang mga mamanwa, ang salitang aita, agta, ata, ate at ita ay galing sa salitang ugat na it, na ang kahulugan daw ay maitim sa Tagalog at Cebuano ay itumon. Ang mga mamanwa ay isang katutubong pangkat sa Mindanao, particular sa Surigao at Agusan. Ang salitang mamanwa ay mula sa man at banwa forest na nangangahulugang unang naninirahan sa kagubatan. Sila ay bantog sa tawag na kongking. Dahil sa kanilang kulot na buhok, ang salitang ito ay galing sa salitang conquista na ang ibig sabihin ay the conquered ones. Ayon sa mga antropolohista at arkeolohista, ang mga mamanwa daw ay sumusunod sa mga yapak ng mga sinaunang tao sa Pilipinas na dumating mula sa mga lugar ng Asya. 50,000 taon na ang nakalilipas, kabilang sila sa pinakamatandang pangkat ng tao sa Pilipinas, kasunod ng mga Ayatollah sa Luzon. Sunod naman ang pananampalataya at ilang gawain. Noong ika-17 siglo, isang Agustino misyonaryo ang sumulat na ang mga mamanwa bilang nomojak. Pag sinabi nating nomojak o lagalag ang kanilang pamumuhay, ibig sabihin wala silang permanenteng tirahan at nabubuhay sa pangangaso. Kumukuha sila ng mga orchidyas, notes, pratan at pulot upang ibenta sa bayan. Bilang nomojak ng mga tao ay walang ideya tungkol sa relihiyon at mga sibilisadong kaugalian. Subalit naniniwala sila sa pinakataas-taasang nilalang na si Magbabaya. Ang moon prayer ay isang dasal na pasalita na may kasamang tugtog at sayaw ng mga katutubo ng mga mamanwa. Marunong silang gumamit ng sariling dialekto, ngunit nakapagsasalita rin ng mga wika na ibang bayan. Ako ang panghuling magtatalakay sa aming paksa. So dito, sa part ko po is meron na agricultural, makikita natin sa aking PPT na agricultural na paniniwala at gawain. So dito sinasabi dito na wala raw silang permanenteng bahay o taniman. Parang palipat-lipat sila kaya napapabayaan ng mga pananim nila. So dito sa checklist ayon sa mga manunulat na Agustin, ang mamanwa raw ay walang permanenteng bahay, taniman o kasangkapan. Gumagawa sila ng pansamantalang bahay mula sa kahoy at dahon at saka nag-agricultural sila, ngunit madalas lumilipat ng lugar kaya hindi napapangalagaan ng mga tanim nila. Parang palipat-lipat sila ng tirahan kaya hindi naaalagaan ng gusto ang mga pananim nila. So ayon sa mga mananaliksik, sila ay walang permanenteng bahay, tanim at kagamitan. Sa halip, gumagawa lamang sila ng pansamantalang bahay mula sa kahoy at dahon. Sa ganitong pamumuhay ay angkop sa kanilang nomadic lifestyle. Lumilipat sila depende sa pangangailangan at kaligtasan nila. Parang wala. So class, proceed naman tayo sa pag-aasawa. Pag-aasawa. Dito class, maaga silang nag-aasawa. Hindi maaring magkaanak at may mga bride price na ibinibigay sa mga magulang ng babae.
din sa mga Muslim. Silang nag-aasawa kadalasan nasa 13 o 16 na taong gulang. Though hindi maaaring magpakasal sa kamag-anak, though meron ding may bride's price na ibinibigay sa magulang ng babae bilang respeto at simbolo ng kahandaan ng lalaki. Though dito makikita din dito, class, ang halaga ng pamilya at tradisyon. So sa paghahanda ng kasal naman, class, madalas ay magulang ang nag-aayos ng kasal. Magulang, especially sa mga magulang ng mga lalaki. Though ang lalaki ay hinihingi pa ng tulong sa magulang para pumunta sa bahay ng babae. Tinatawag ito ng pamadiye. Though kung sa Muslim parang pangasawa or pagsarakan tugol, may mga klase rin po na ganun. Parang humingi ng tulong ang lalaki sa magulang. Hindi rin pwede na lalaki ang pumunta doon kasi may tendency na ang lalaki ay bubugbugin ng mga magulang ng mga babae. So bilang respeto at secure na rin ng lalaki, dinadala niya ang kanyang mga magulang bilang respeto doon. Tapos nag-uusap ang mga magulang sa magulang. So doon pag-uusapan na kung ano ang magiging ganito ganyan, kung ano ang paghahandaan sa kasal. Tapos hintayin na rin ang sagot ng magulang ng mga babae kung agree o papayag ba sila sa alok ng mga lalaki na gusto nilang mapangasawa ang anak nilang babae. Tayo sa seremonya ng kasal. Dito, simple ang kasal. Magtatabing uupo ang ikakasal, kukuha ng bigas sa hawakan ng kamay at idedeklara silang mag-asawa. So dito, sinasabi ayun na nga, class, parang simple lamang proseso, ngunit sagrado para sa kanila. Yun. Ayun na nga, magtatabing uupo ang ikakasal, may hawak silang bigas, simbolo yun ng kasaganaan. So magkaharang sentro yun ng ritual. So may barangay kapitan o mga pinuno ang mga pinuno ang nagdedeklara ng kasal. So kung sa Muslim naman may imam, may mga imam ganyan, pero dito sa mga mamano daw, parang barangay kapitan, no? Yun ang pinuno, siguro ang pinuno nila is sa isang yun na yun ang imam. So nagdedeklara yun ng kasal. So masayang selebrasyon ang kasunod na tinatawag na kombite. Yun, kombite, tinatawag itong kombite. So class, ngayon sunod naman tayo sa pag-aasawa ng mamanwa. So ang mga mamanwa ay isa lang ang asawa dahil hindi nila kaya ang maraming responsibilidad. So iba, sa mamanwa class, parang dapat isa lang asawa nila. Unlike sa aming mga Islam, sa aming mga Muslim, pwede 4. Hanggang 4 lang ang pwede, as long as na kaya mong buhay ng mga asawa mo. Pero dito sa mamanwa, iisa lang daw. Iisa lang ang pwede nilang asawahin. Okay, parang hindi pinapayagang mag-asawa ang kaisa-isang anak. Yun. Hindi nila pinapayagang mag-asawang kaisa-isang anak nila. Lalo na kung wala silang kakayahang mag-isa sa buhay. Ha? Yun pala. So naniniwala sila sa espiritu ng patay. Yun, naniniwala sila sa espiritu ng patay. Kapag may namatay daw, agad nila itong inililibing upang hindi gumala ang kaluluwa at magdulot ng sakit o kamalasan. So parang sa Muslim lang din, ang may patay sa amin, example, namatay ng morning. So kailangan, sa hapon, after mga 12 or after sala or after bang, parang inililibing na namin yun agad. Unlike sa mga Kristyanismo or sa ibang mga di ba? Parang pinapaano nyo pa ng 1 week yung mga patay. Yung mga may dumadalo, may nag-ano. Sa amin kasi parang patulad lang din ng mamanwa, hindi nilibing agad. Plus, ang kaugalian sa lamay, kaugalian sa patay o sa lamay, parang ang pagbasag ng pinggan para hindi daw masundan ng isa pang kamatayan. So dito naniniwala sila, iniiwasan nila na may mabasag ng mga pinggan or mga plato. Paniniwala nila, pag may nabasag doon ng pinggan, masusundan daw ito ng isa pang kamatayan. So iniiwasan talaga nila may mabasag na pinggan. So dito naman sa hindi pagpapaalam, para sa katahimikan daw ng patay, huwag daw magpaalam, para matahimik daw ang patay. Ang sunod naman ang hindi pagbawalis, hindi sila nagbawalis pag may lamay, para maiwasan ang sunod-sunod na pagkamatay. So naniniwala sila na upang maiwasan daw ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang pamilya.